was there a clamor or how did you, paano Dikit nyo ba kayo winag doon, out? direct? Are you aware sa content sa ano ng Forevermore? Oo, oo. Kasi lahat naman tayo sinubaybayan yun. Correct. Di ba? Parang imposible di ba sinubaybayan Nagkaroon eh. ba nagkaroon kayo ng idea na kung ano man yun na missing or ituloy sa The Bet? Sa Just the Way? Hindi naman ganun ka-conscious. Kasi syempre, ang pinakabasehan mo pa rin talaga yung kwento eh. Di ba, babalik at babalik ka dun sa characters eh. Para maiba rin mo talaga sa Forevermore eh. Kasi ibang iba yung characters ni Agnes at ni Sander kay Sofia at kay Drake. So yun, sa Kiss daw. Kahit po mag-rant sila, hindi pa po maibibigay. Kasi, 17 pa lang siya. opo, wala po silang aabangan kung mag-kiss na po kami. Tsaka, hindi ko pa po talaga kaya. Hindi pa Wala po. silang aabangan sa TV kung mag-kiss kayo. So, ginawa nyo sa movie. Charing! Hindi po. Hindi, malayo pa bago po ako mag-kissing scene. Malayo pa, mga 6 months. Charing lang! Charot lang. Okay, more questions. Ayan, si ano has a question. Miss Carmen. Can we share the mic, please? Okay. Miss Carmi, pa-share na lang, please. Hello, I'm Bernard Santos of My Movie World. Question lang for Miss Kim. Paano yung naging collaborations nyo for for the book and yung doing the movie? Are you always in the set while doing the film or sa pre-prod lang or paano yung ano? Nung una po, nanghingi ako ng script kasi parang gusto ko ding makita kung ano yung changes kung paano nila ginawa from the book to the movie. Tapos yun, binasa ko yung script. Tapos tuwang-tuwa naman ako kasi yun pa rin yung story. And then minsan, nung first day, parang sabi kong ganyan, hindi muna ako pupunta kasi taga Pampanga pa ako. Nung nag-toss ng teacher si Liza, sabi ko, oh my God, this na totoo na. So, dali-dali na akong pumunta sa set. Tapos yung parang, doon ko lang na-realize na totoo na pala yung nangyayari. And then, parang, marami din akong beses na dumalaw sa shoot para, nag-cameo ako. Ayun, parang makita ko lang kung ano yung nangyayari, ganyan. And then yung, nung nanghihingi ng scenes, ganyan, kung ano yung favorite ng readers, quotable quotes, ayun, nag-send din ako sa kanila. Okay. How about dun sa title? Paano yung naging negotiations nyo? Yung sa parang nung una, nabigla ako, parang, hala, just the way you are, sabi kong ganun. Tapos nung in-explain nila, Miss Carmi, kung bakit naging just the way you are, naintindihan ko kasi parang pag sinabi mo nga namang the bet, ay teens. Kaya nga nakakuha ko ng maraming readers kasi teens lahat yung mga nagbabasa. And then, in-explain bakit just the way you are, para hindi lang teens, lahat yung para mag-widen yung audience. So sabi ko, okay lang. So, Naisahan ka ni Miss Carmi doon. Charing lang! Hindi, tsaka kasi nung ginagawa na yung movie, yun nga yung parang question kanina, parang it went beyond sa yung pustahan lang eh. And then when you watch the movie, tinakad yun head on, na parang, di ba, tungkol lang ba talaga to sa pustahan? Nag-grow siya yun, naging organic yung kwento, nag-grow siya. And it went beyond just yung the bet, di ba? Yun, tungkol siya sa pagmamahal, just the way you are. Wow! Yes, to Miss Carmi naman po. Ano po yung masasabi niyong kaibahan ng love team ng Liz Gwen sa ibang mga love team na nakatrabaho na po? Iba-iba naman, di ba? Parang as much as iba't ibang tao tayong lahat, iba't iba yung ma-offer ng bawat love team. Ako, really, I feel really sincerely fortunate na nakakatrabaho ko yung mga love teams ngayon ng ABS eh. Kung ano yung na-offer ng iba, iba rin ang na-offer ng Liz Gwen. I'd like to say na, Liza here, she's one of the actresses na young actresses ngayon na parang as a writer, as a creator, dream come true mo siya. Kasi hindi really I have to say that she's one of those actresses kasi one of those young actresses kasi grabe yung range ng bata. Pag pinanood mo yung kung paano siya mag-perform, lalo ngayon makikita nyo big screen, 'di ba? Magnified. You just look sa mata niya. Grabe yung range. Ang sarap niyang ipagsulat, ang sarap niyang i-direct. Yun. Thank you. Thank you. Liz, sige na, tanungin na rin kita kasi you have to give it to you. Isa ka na sa mga certified big stars namin dito sa ABS-CBN and Stars. How do you feel about all these good things happening from television? You're invading television big time and now the movies.
nasabi nga, it's gonna be a big hit itong Just the Way You Are. How do you feel about all these things happening? Siyempre malungkot ka. Actually, what a Hindi, stupid question sa Okay, go ahead, Beth. Overwhelmed po kasi when I entered showbiz, hindi ko naman po ini-expect na ito yung mangyayari. Parang entering showbiz, I didn't want to expect anything. I just wanted to give it a try. I didn't even think na aabot po ako sa magkakaroon ako ng sarili kong show. Parang when I entered, parang, oh, sige, try ko lang. But along the way, nagustuhan ko din po talaga siya. Parang na-inspire ako lalo. Especially working with such great actors and actresses like sila Ate Bea. It parang inspired me to do workshop na magtagalog lessons, especially pag may director ka, tas parang they tell you kung ano yung kulang sa'yo, kung ano yung kailangan mong matutunan. Yun. And then, nung nag-Forevermore po, mas lalo talaga ako na-inspire. Especially because I found out what works for me and what really helps me. And I also learned how to open myself up because before, parang takot ako to really express how I feel on the on the inside. And kasi in real life, I'm not the type of person to tell people how I really feel anyway. So, when I was doing Forevermore, I had multiple workshops, and I did a workshop with Ate Anna Fileo, and she told me that it's okay to let people know how you feel, and I guess that's what opened me up more, and yun. Okay. Ang sweet ni Liza, tas hindi annoying yung sweetness niya, ano. Di ba may ibang mga, yung ibang mga iba pa sweet, pero siya talagang, you'd listen to her, she's so engaging when you listen to her. Thank you. Okay, ayan si I have Manila question. ng push.com.ph. Naku, PH, oh. Ayan si Jude muna bago si Manila. Ready na si Jude. I-redeem niya ang sarili Kay niya. Miss Carmi, kasi di ba, as a writer, normally, writing a romance story, Let's Laging- welcome Enrique. Sorry Jude, we had to cut you. Ayan. Sige, go. Mag-sorry ka na nga, bebe. Ang gwapo-gwapo. Sorry po, late ako. Yun lang, sorry. Hindi obvious. Sorry guys. I love you guys. Thank you. Ayan. Bago ka dumating, may tanong si Jude kay ano. Go ahead, Jude. Oh, okay, Miss Carmi. Kasi 'di ba, normally ang female ang strong character. So, if you as a writer, kasi nga you pick it up from Miss Kim's book. In your own opinion, ano yung mas mag-gravitate for the readers or the moviegoers, apart from, kasi nga 'di ba, you mentioned na my family background or anything that's really solid for the family. Pero ano yung nakikita mong characterization or character trait ni Sofia na mag-a-identify yung mga moviegoers? Mga tao, ano yung relatable Kala ko kanila hindi in na terms of- matatapos yung tanong ni Jude. Go ahead, Miss Carmi. Ako, sobra akong kinakapitan sa kanya. Siguro lahat naman tayo at some point, even now, may takot ka tumaya eh. 'Di ba? Parang takot ka tumaya sa hindi mo alam. 'Di ba? So, ganun si Sofia. Ako, ang lakas ng kapit ko sa kanya, isang babae na she's been through so much. Kaya alam niya yung cost, 'di ba? Pag tumaya ka at natalo. So tataya ka pa ba ulit? 'Di ba? Knowing na ang laki-laki ng pwedeng mawala sa iyo pag tinayaan mo tong taong 'to. 'Di ba? So, feeling ko ang daming takot ngayon eh, 'di ba? Daming takot magmahal kasi alam mo kung gaano kanya kayang wasakin, 'di ba? Pag mali yung tinayaan mo eh. So, 'yun. Ang lakas nung kapit doon. Ang grabe yung relate mo doon sa takot na 'yun. Okay. More Jude? Yes, For Ken. Yehe, ayan. Todo na to lahat for Ken. Charing. No, isa lang. Kay Ken, kasi nga yung character mo is reminiscent doon sa character ni Benjamin Barry sa How to Lose a Guy in 10 Days. Na ladies gentlemen. So kung if you find yourself in a situation na or if what are the top 3